Praise the Lord. Pinupuri ko po ang Panginoon at naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. Kanina po, papunta po ako ng Hambra, yung sasakyan ko pong taxi, nagkaroon po na aksidente dito. Pagbaba ko ng tulay, may unang aksidente doon ng truck. Tapos po, pangalawa kami naman po yun. Talaga pong kita-kita ko po yung ang pag-iingat sa akin ng Panginoon. Kaya nakita ko po yung truck talaga na sumasalpok sa amin. Napakabuti ng Diyos. Nung that time na sumasalpok yung truck, lumihis siya. Bagamat hindi naman po tayo exempted sa ganung pangyayari. Pero ang kamay ng Diyos, iingatan po tayo. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon sa buhay ko. Na sa bawat aspeto po ng buhay natin, saan man tayo pupunta, lagi po tayong manalangin sa Panginoon bago po tayo umalis. Ano man pang loobin ng Diyos na mangyari, dahil hindi naman po tayo exempted sa mga gulo, aksidente, ay naroon ang pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Diyos sa buhay ko. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, para napatayo ako. Kasi para bang the spirit leading me to mag-testimony. So, gusto ko lang i-glorify ang Panginoon, no? So, tinuturo niya sa atin is mag-obey tayo, di ba? So, gusto ko na yung tinuturo niya is mag-obey. So, I obey the whisper. So, lang ako na pinagpapasalamat ko yung goodness ng Panginoon sa buhay ko dahil kanina nga, di ba, nag-preach si Pastor Neri about sa ang reason natin na nagpunta tayo ng Lebanon is nag-work, di ba? So hindi tayo nagpunta dito or hindi tayo nag-apply para maging taga ng Panginoon, mag-serve, di ba? Yung gano'n na sabi niya na maging worship leader, mag-play ng mga instrument, and mag-preach ng yung magpagamit dito ba sa church. So, naano ko lang na, Lord, thank you kasi yun nga, naano ko lang kanina ako sa message na the Lord reminding me na how goodness ang Panginoon sa buhay ko dahil marami din akong mga kahinaan ba. So yun nga, ang Panginoon yung sa akin, nag-lift up na yun nga, trust to the Lord with all your heart. And hindi ko rin nakalain na yun nga, lagi ang tinuturo na maging humble and lagi mong aminin sa sarili mo na you are nothing without Jesus Christ. So sabi ko, Lord, thank you dahil manayo na yung narating ko. Diba? So, salamat, Lord, dahil pinagpipray ko lang before na, Lord, gusto mong magpagamit. Gamitin mo ako according to your will. Pinagpipray ko lang yun. And now, I am here in the front na nag-testify sa kanyang goodness. Diba? So, napaka-bless ko. Kaya lagi ko, Lord, we are blessed dahil nandyan ka sa aming buhay. I am blessed dahil isa ako sa mga tinawag mo para mag-serve sa iyo. So, yun nga, as long as hanggat kaya ko, hanggat nandito pa ako sa Lebanon, I will serve the Lord with all my heart. And yun nga, lagi kong inaano yung mga preaching and ina-apply ko sa sarili ko na nandito tayo sa simbahan para for the Lord, not for the people. Kaya I want also to be an encourager na in times na manghihina tayo, we need to fight. We need to fight and lagi talaga natin ipamuhay ang salita ng Panginoon kasi ito yung maging foundation natin na para sa in times na daranas tayo ng maraming pagsubok, nandun pa rin tayo, stand firm pa rin tayo sa kanyang mga word, di ba? So, salamat at I am forever grateful dahil hinanap ako ng Panginoon and I am forever grateful dahil yun nga, natagpuan nga
lang tayo and lagi nating pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga trials sa ating life and maging din sa mga sa pangyayari din sa Lebanon. So, Patunay, hindi magpa-distract. thank you. So, thank you, Lord. Yun nga, sa goodness ng Panginoon, alam ko, we are blessed and we are grateful. So, nandito pa tayo. So, hindi natin hahayaan ang panahon na masayang, no, na mag-serve sa Panginoon at magbigay ng oras sa Kanya. So, yun, thanks to God with the glory. God is good. All the time. God the time. God is good. All the time, God is Napansinin kasi medyo shy type tayo. Dahil sa karap, gusto ko lang magpasalamat sa pang-araw-araw dahil at nakikita nyo naman, bali dalawa yung anak ko, ako lang yung nag-aalaga sa kanila kasi yung asawa ko nasa ibang bansa. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi ko madali, mahirap. Lalo pat wala akong kasama. Yan eh, pinag-pray ko na lang na sabi ko, ikaw na lang bahala sa aming mag-iina. Kung sakaling may mangyari, saan ako pupunta? Sabi ko. Tapos nagpapasalamat din ako na hindi naririnig ng mga anak ko. Tulog kami mag-iina, sabi ko. Tapos pagkagising namin for the next day, sabi ko, Lord, thank you. Kasi we are safe. Yan eh. Mga anak ko naririnig nila, sabi nila, Mami, just about nothing. God is always with us. Tapos, papasalamat din ako sa buhay ng anak ko kasi nag-birthday siya 3 days ago and thank you dahil healthy naman siya. Tapos sa buhay ng anak ko, sabi niya, hindi lang niya ina-apply yung mga mabuti na pag-aaralan niya dito sa school, sa bahay. Sa school, sabi ko, may kasura na ba ako sa bahay? Kasi yung mga kaibigan niya, minsan nag-aaway sila, nagsasalita sila ng mga masama, sabi niya, no, hindi dapat ganyan. Yan eh, maging mabait tayo sa isa't isa, huwag tayong mag-away, hindi ganyan, ganito, ganyan, sabi niya. Tapos sa bahay, pagkakain tayo, sabi niya, Mami, sabi niya, bago tayo kumain, we have to pray. Kasi minsan parang nakakalimot ako siya nagpapaalala sa akin na, Mami, you should not shout, huwag ka nang lumigaw. You should talk in a nice way, you don't have to. You will not go to heaven if you are talking to me that way. You should not shout my brother and you should not shout to my dad, so behave. Sabi ko sa sarili ko, thank you Lord, kasi alam ko na hindi naman tayo perfect. Pero siya yung laging binigyan niya ako ng mga anak na siya yung sinunod sa akin. At yan po. Hindi po ako, in a few days, hinid po yung kapitbahay namin barangay. Yung Nabah. Kung nakita po niya sa Nabah, Bursamon. Wala po yun, napakalapit na po sa amin. But praise God, kasi nung naramdaman po namin yun, akala ko pa po doon pa rin pa sa malayo, I think is in dahil gano'n. Kasi talaga parang yung intensity na po yung building namin. And after that, nakita ko sa news is, sabi ng bunso ko, sabi niya, ala, fireworks. Sabi ko, hindi yung fireworks, anak. So praise God kasi the school and they are sending messages that how to comfort the kids, how to tell them about the situation. Ano po nabanggit ko po sa, I sent to my husband yesterday when they sending video. And they are think it's good for the kids, this video. But for me, it's not good. Because you are giving time to your kids to show them that the happen around is, you make afraid. Hindi po comfort para sa akin yun. Yung magme-message ka sa mga bata na kailangan ganito. You need to lie.
So sabi ko sa asawa ko, no, I don't want to let them show, or I don't want them to see the movie. Because I know my kids, they are strong. And they are protected from God. Ito po sinabi ko, this is the way I told to my husband, I don't want to let them see. Because if I saw them the video that the teacher telling blah 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 blah, you make them afraid about the situation. So praise God, I glorify God. They hit the 5th floor because the target is they think is in the 5th floor. But no, he put in the and in the second time they hit the underground because he is in the. So even praise God because we are hindi na tayo parang kung na lang yun nga sabi ni Pastora, you don't be afraid anymore, just pray for the protection because kagaya po sabi ni ate, if God is with you, He will make a way to protect you. So kahit kapitbahay na po natin yung mga although we afraid for our kids. Ako in the first time talagang umiiyak ako kasi natatakot ako para sa mga anak ko, hindi para sa sarili ko. Pero sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, I know you will protect us. Hindi ko makakalimutan yung prayer ng anak ko. Just only words, God, protect this country and protect my family. So, prayer is so powerful. Wala po tayong ibang key. Just only pray. To God be the glory. Let us all stand. Hallelujah. Lord, narinig mo po yung patuto, Lord. Yes, Lord. Narinig mo yung pag-declare nila na napakabuti mo po. Na whatever the situation we are facing, Lord, nakikita pa rin namin yung kabutihan. Lord, nawa Panginoon, hindi ito yung last na magpapatotoo sila na mabuti ang kanilang Diyos. Amen. Lord, thank you, Lord God, sa araw na ito. Thank you for being with us. Thank you for your presence, Lord. Inayaan mo kaming maramdaman, maranasan ang iyong presensya, O Lord God. Lord, sa aming pag-alis sa lugar na ito, pauwi sa aming mga bahay, kung paano mo kami dinala ng ligtas, ibabalik mo kami ng ligtas. Amen. Samahan mo kami, Panginoon. Lahat ng daanan namin, nadadaanan namin, Panginoon. You already prepared it for us, O Lord God. Yes, Lord. Lord, thank you. Lord, keep us safe all the time, O Lord God. Silyuhan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, that even the angel of death will not come near us in Jesus' name, O Lord God. Blessed each and everyone, Lord, kung ano man yung joy na naramdaman nila, mananatili yung Panginoon. Hindi lang sa isang araw, kundi buong linggo, Panginoon, na ma-enjoy nila ang presensya mo, ma-enjoy nila yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Thank you, Lord God. We are so grateful, thankful, and blessed na binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-serve sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami karapat-dapat, Lord, but what your word says, hindi ka namin pinili, pero kami ang pinili mo, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for each and every one. Cover us with your Holy Spirit, with your Holy blood, from the top of our head and from the soles of our feet, O Lord God. Lord, palisin mo kami sa lugar na ito na dala ang pagpapala mo, Panginoon. Salamat, and again, Lord God, walang hadlang sa susunod na linggo sa pag-serve namin sa iyo, Panginoon. Whatever is happening, O Lord God, tuloy ang pag-serve sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. And again, sa iyo lamang namin itataas at binibigay ang mataas na pagpupuri at pasasalamat sa pangalan